Hello mga sisi mga tol! Maligayang pagbabalik muli sa aming channel sa pangalan ng aking kapartner na si Tol Ace. Kami po muli ang Just Louie Ace. Nako mga sisi, sorry for a very long quiet. Dahil alam niyo naman tayo mga OFW, hindi po maiiwasan na magkaroon po tayo talaga ng mga health issue or mga health problems. Gaya nga po na nangyari sa akin, nagkaroon nga po ako ng problem sa aking mukha, nagkaroon po ako ng rashes, no? Ito pong rashes ko na ito is almost a years na, siguro mga 4 years na. Pabalik-balik na lang siya, no? Hindi siya nawawala. Siguro mawawala lang pag nilagyan ko ng cream. Pero paulit-ulit na lang, come and goes. Nagkaroon na naman ako ng rashes, dito nagsimula. Ang ginawa ko, talagang hinayaan ko lang siya, no? Hindi ko alam kung ano bang klaseng rashes yan. Bakit? Para siyang psoriasis na, hindi naman siya psoriasis as in, pero nagbabalat-balat siya. So, hinayaan ko lang siya hanggang sa hindi ko nga ginagamot dahil yung gamot na ginagamit ko na cream ay paulit-ulit na lang, 'di ba? So hindi rin kasi maganda sa bloodstream dahil pumapasok 'yun sa bloodstream natin. So ano ang magiging epekto ng paggamit natin ng mga cream na ito, no? Kung palagi natin ginagamit, maaari tayong magkaroon ng osteoporosis. Ako naman is inoobserbahan ko kung yung rashes ko ba na yun kahit hindi ko gamutin ay mawawala ba. Hindi po nawala dahil nagtuloy-tuloy po ang pagdami niya. At nag-send na nga po ako ng picture sa aking doctor, no? Sa aking personal doctor. At binigyan naman po niya ako ng reseta ng gamot na kukunin ko na lang sa pharmacy at syempre babayaran naman natin sa half na presyo lang dahil nga covered naman ito ng YESI ng ating insurance. Mahalaga is matatry natin yung ibang cream kung talagang gagaling ba o hindi. At kung hindi man gagaling, maaari na akong consult sa dermatologist. At isa pa naging problema ko is nagkaroon ako ng allergy, no, na mula naman sa sa internal ko dahil nga nagtataka na ako bakit hindi na ako makaamoy, hindi na ako pwedeng makaamoy ng chlorine, which is usually natin ginagamit sa paglilinis, yung chlorine, 'di ba? Yung Clorox. Na dati naman ay okay na okay ko namang amoyin yun. Pero hindi man yung langhap na langhap dahil syempre masama sa baga natin. Pero yung ibig ko sabihin, kahit yung soap, no, pag naliligo tayo, pwede naman nating hayaan ng mga 1 minute sa katawan natin, no, pagbababad ng soap. Pero hindi ko na rin po kayang langhapin, no, parang nagbablock po yung airways ko. At yun nga rin po yung paggamit ko ng pangkulay ng buhok, no, yung siguro yung allergy ako sa ammonia, yung ammonia, no, isa sa mga chemical property na nasa pangkulay ng buhok. So kung makikita nyo, talaga namang pumuputi na po ang buhok natin pero wala po tayong magagawa kaysa naman po sa magkaroon po tayo ulit ng allergy. At nagpapasalamat po talaga ako dahil sa mga gamot naman po na ibinigay ni Doc. Ayan naman po, okay na po ulit yung mukha ko, pero inoobserbahan ko pa rin po, no, kung baka next week magkaroon na naman, pero sana wag na nga po dahil nag-intake din naman po ako ng medicine kagaya ng Medrol or ng anyway, yung Medrol kasi yung Saisal ito yung antihistamine na hindi ko tinuloy dahil bumigat po yung dibdib ko nung pinagsabay ko po silang inumin. At yung Medrol po yung itinuloy ko for 5 days. At nagkaroon naman po tayo ng magandang resulta dahil ayun nga po, gumaling naman po ako at nalalanghap ko na po yung sabon na nilalagay ko sa mukha ko, nalalanghap ko na po ulit siya at hindi na po ako ganun ka hirap sa pagsasalita na parang hingal na hingal dahil nga nandito po siya Ayan. So pina-check up din po ako sa cardiologist. Baka nga po meron po akong problema. So, chinek naman sa yung ECG ko at saka yung heart ko. So, thank God naman at okay naman po sila lahat. So, yun nga po yung naging health issue ko ngayon. Pero, ang ating topic nga is about sa insomnia. Ayan. So, nakita nyo naman, no? Yung thumbnail natin is about insomnia. Paano po ba ako nagkaroon ng sleepless night or talagang wala po talagang tulog. Ito nga po ay dahil sa epekto ng gamot na ininom ko. So, para akong natakot, nagpanik ako, nasabi ko bakit hindi ako makatulog. Which is, yan naman talaga yung, ako po kasi ay antukin talaga na tao. Antukin po ako. Kaya nga po bihira po siguro ako makablog kasi mas gusto kong matulog sa tanghali
kesa naman sa mag-vlog, no? At kahit sa gabi, kahit nakatulog ako sa tanghali, at sa gabi, ayan, matutulog pa rin ako ng maaga. Minsan nga 10:30, minsan 11 o'clock. So, maaga pa po talaga yan. About naman sa naranasan ko, no, yung naging sintomas na hindi ako makatulog. Ganun po pala yun pagka hindi kayo makatulog, na kahit gustong-gusto niya ng matulog, hindi kayo makatulog. Ang tenga nyo, parang naging malakas yung pandinig nyo sa paligid nyo. Kahit yung electric fan, kahit yung TV, no, na sobrang yung naririnig. Kasi yan yung naranasan ko, no. At saka, para bang ang dami mong iniisip, no, kahit gustuhin mong matulog, hindi ka makatulog. So, ano yung ginawa ko, no? One night akong hindi nakatulog talaga. At saka, paggising ko, ang bigat ng noo ko. Yun dito noo eh. Tapos yung mata ko, para siyang malaking ganon yung nararamdaman ko. Hindi naman siya sabi mong inaantok eh. Wala talaga siyang antok. Nako mga sisi. At ang hirap kong kunin talaga yung sabi mo na gusto ko talagang matulog pero wala akong magawa. So anong ginawa ko? Nag-search ako sa Google kung paano ba ako makakatulog. Ayan. At ang main reason ng insomnia daw ay stress. Ayan. So sabi kong gano'n, siguro na-stress na ako, Pero, meron din namang hindi ka makakatulog dahil nga sa medication. At yun naman din ang nangyari sa akin, no? Medication, sa medicine, nung pag-inom ko ng gamot at hindi nga ako nakatulog. May mga iba't ibang bagay naman kung bakit tayo nagkakaroon ng insomnia. Siguro dahil sa negosyo, ayan, sige ka negosyo hanggang sa nakakalimutan mo ng matulog, hanggang sa nasanay na yung mga nervous system mo na hindi ka na matutulog, yung brain mo na hindi ka matutulog, so nagkakaroon ka na ng insomnia. Sa mga online games, ayan, sa mga nagpupuyat na halos hindi na natutulog, di ba? Kapag may sakit tayo, ayan, isip tayo ng isip ng sobra, kaya ayan, nagkakaroon ka rin ng insomnia. Problema, ayan, sa pera, lalo, di ba, sa napakarami yung problema sa buhay. Kung wala tayong pera, ayan, so siyempre hindi kayo mapagkakatulog niyan. Kakaisip sa problema. Anyway, hindi naman ako doktor, no, para maipaliwanag pa sa inyo ng husto yung about sa insomnia. Siguro basahin nyo na lang din sa Google or manood kayo sa mga YouTube, no, sa mga doktor. Okay, so marami rin ako mga doktor na napanood about nga sa insomnia. Ginawa ko naman yun, yung mga payo nila, yung mga advice nila. Pero, hindi po talaga ako nakatulog talaga eh. Kahit yung kay Doc Atoy, 'di ba? Kapag meron ka insomnia, dito pindot-pindutin mo. Ayan. So ginawa ko rin po 'yon. Pero wala din pong nangyari. So ano po ang ginawa ko? Yung araw na 'yon na sabi ko, kailangan ko na maging active, 'di ba? Ang ginawa ko is gumising ako ng 5 o'clock in the morning. Lumabas ako ng 5:30, nag-walking ako for 40 minutes. Ayan, sabi ko, for the whole day, kailangan kasi mapagod yung katawan ko. Pero, syempre, gagawin mo ang active muna sa umaga, di ba? Tapos, magpapaaraw ako, ayan, so ginawa ko rin yun, kahit sabi natin na puyat ako eh, nagpaaraw ako, ayan, so nagpaaraw ako, in between 8:30 hanggang 9 o'clock, ayan, almost 15 minutes lang naman ang ginawa ko na pagpapaaraw. Kahit sabi natin magwalis-walis tayo sa labas, no, basta naaarawan tayo para magkaroon tayo ng source of vitamin D. Ayan, so para lalakas tayo. Gawin mo pa rin mga usual mong ginagawa sa araw-araw, kagaya syempre ng pagtatrabaho mo. Hindi naman talaga maiiwasan niya kahit nasabi natin may nararamdaman tayo, sige pa rin tayo trabaho. Dahil ganyan tayo mga OFW. Yung time na ng pagtulog ko sa tanghali is talagang hindi ko talaga kayang matulog, no? So anong ginawa ko is nag-zumba ako. Alam niyo mga titi, kahit hindi ako marunong mag-zumba, pero sumabay na lang ako sa napanood ko sa YT. Ayan, yung mga nagsusumba. Kasi gagawin natin active yung katawan natin. Para pagdating na ng gabi, mapipil na natin yung pagod. So, ayun na, dumating na yung hapon, no? Doon ako naligo. Ayan, sa hapon, doon ako naligo. Para fresh yung katawan natin, yung para makakaramdam tayo ng, alam nyo, na parang ang sarap ng itulog, ang sarap ng ihiga yung katawan natin. At bago yan, is uminom muna ako ng chamomile tea. Ayan, so uminom ako ng chamomile tea. Okay, so ito na, gabi na, no? Paano ako nag-success, no, na makatulog sa gabing iyon?
nag-isip ako ng bagay na pwede kong gawin para makatulog ako sa gabing iyon na hindi ko nakita sa Google o hindi ko napakinggan sa mga doktor sa YouTube. Okay, so nag-imbento ako talaga sa sarili ko, no, dahil kailangan ko matulog eh. Dahil mahirap ang hindi matulog. Ang walang tulog para tayong irritable, di ba? So, paano tayo makakapagtrabaho ng maayos kung tayo ay irritable at walang tulog? Ang ginawa ko, nagdasal ako sa Panginoon. No, nagdasal ako, natulungan ako makatulog dahil may trabaho pa kinabukasan. At ang pinaka tip na ibibigay ko sa inyo, no, mag-focus lang kayo sa iisang bagay sa isipan nyo. Kasi ako ang pinokus ko nun sa isipan ko. Hindi ko nilaro yung isip ko sa mga bagay-bagay. Ang focus ko is isang maliit na pintong kahoy. Yan. Doon nag-focus yung isip ko. Pero hindi ko alam kung bakit yun ang naisip ko, diba? Kasi alam nyo naman ang utak natin masyadong malaro. Okay. So, ang pinaka the best na ginawa ko talaga para makatulog ako ay pagtaas ng aking mga legs sa wall. Ayan. So, itinaas ko yung legs ko sa wall. Elevated, no? Yan. Yung tinatawag na elevated legs. Itataas natin. Hayaan nyo lang na elevated ang legs nyo sa wall hanggang sa maramdaman nyo na napapagod na kayo. Huwag nyong ibababa ang legs nyo hanggat hindi kayo nakakaramdam ng pagod or pagkamanhid sa mga legs nyo. Dahil kung halimbawa mapapagod na kayo, ibababa nyo na yan at mararamdaman nyo na yung buong maghapon na ginawa nyo sa pagiging active nyo maghapon, diba? Nag-exercise kayo, nag-walking kayo, andyan yung ano-ano nang ginagawa nyo, makakaramdam na kayo ng pagod. At pati ang legs nyo. Pero ang isa sa mga nakikita kong dahilan dyan, no, kapag ka-elevated yung legs, yung dugo natin sa paa is dadaloy papunta sa ating utak. Ayan. So, parang magpapunction siya hanggang sa, yun nga, mag-uutos na yung brain natin na pwede na tayong matulog kasi nga, napapagod na ang ating katawan. So, yun po yung ginawa ko na hindi ko po na-search sa Google or napanood man lang sa mga doktor sa YT. So, sana isa sa mga may insomnia or sa mga hindi makatulog sa napakarami yung iniisip, no? Or nagagamot kayo kaya hindi kayo makatulog, gawin nyo lang po yung sinabi kong tip sa inyo. Make your legs elevated before you sleep. Ayan. So, sana nakatulong ang aking video na ito, no? Dahil masaya po ako kung yung video ko is nakakatulong din or informative para sa inyo. At syempre, kung nagustuhan nyo ang aming video na ito, don't forget to subscribe. At syempre, click nyo rin ang ating bell button para palagi kayo ma-update, no, sa mga next na video namin nito. Ayan. So, see you again on the next vlog. Bye-bye! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.